At ihanda na natin ang ating mga sarili to hear the Word of God, the message of the Lord for us this evening. At walang iba ang ating messenger, ang paganda ng paganda, the anointed woman of God, Rebsel Montaño. Thank you sa aking pinakagwapong asawa. Ayan, so God is good. And all the time. Wow, praise the Lord. So tayo ngayon ay nasa last week, tama na to last week na ng July. Amen? And itong ating team, which is Prosperity with a Purpose, ay ating seselyuhan ngayong gabing ito. Amen. Ayan. Kasi tomorrow is our breakthrough Sunday and we will be hearing tomorrow the message of salvation. Ayan. So praise the Lord and alam ko that the very best is yet to come. Sabi mo sa katabi mo, the very best is yet to come. Praise the Lord. Okay. So we have heard so many messages about prosperity with a purpose. And I believe na somehow tayong lahat ay hindi lamang nakarinig ng mga word of God, testimonies, hindi lang tayo nakareceive, pero ito ay ating unti-unti nang nararanasan. Hallelujah. Sino dito yung unti-unti na nadarama mo na? Ang prosperity with a purpose. Amen ba? Yung bang alam mong handa ka na? Ayan. Sino dito yung alam mong handa ka na? Ay, sa pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon, handa na ako. Can I hear an amen? Carman, handa ka na ba? Ikaw, Kawaling, lagi ko. Joshua, handa ka na ba? Ayan, so piniprepare tayo ng Panginoon kasi ang gusto ng Panginoon ay talagang tayo ay magamit ni Lord for the advancement of His kingdom. Amen? At alam natin yung ating pagpapasalamat sa ating Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Amen? Maging ito ay physical. Sino dito ang sobrang thankful ka kay Lord na ikaw ngayon ay malakas, malusog? Amen ba? Can I hear an amen? Ayan. So, alam nyo, meron akong pina-follow. Pinalo ko ba siya? Pina-follow na vlogger yung si Princess. Kilala niyo ba yung si Princess? Sa mga gold yun sa mga gold. Ayan. So nagba-vlog siya, vlogger siya ng mga tungkol sa mga gold, yun. Kanina nakita ko, nung nag-post siya kanina, iyak siya ng iyak. Iyak ng iyak, syempre na-curious ako. Nung pinanood ko, kaya pala siya iyak ng iyak, ay nalaman niya na siya daw ay may breast cancer. Sabi niya gano'n. So, actually, sa pagbablog, nakapagpatayo na siya ng, hindi ko alam kung ilang doors of apartment yung napagpatayo niya. So, makikita mo na talagang parang naging successful na siya sa kanyang vlogging. Ayan. Pero, meron siya ngayong battle. Ayan. At God bless you, Princess, kung nanonood ka. Okay? So, ang talagang kalusugan ay isang maituturing nating prosperous life. Amen? Sabi nga nila, health is, amen, di ba? Health is wealth. Amen? Alam nyo, lahat ng mga nasa ospital ngayon, isa lang ang panalangin. Magkaroon ng kalusugan, kagalingan na meron ka ngayon. So, answered prayer yung kalagayan mo ngayon. Answered prayer ang kalagayan natin ngayon. Amen? So, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagpapalang malakas na kalusugan. Amen? Praise the Lord. Ano pa yung mga masasabi natin that we are prospered by the Lord? Amen? In health, in wealth. Amen? Sino dito yung, alam mo, grabe, paparating talaga, di ba? Yung bang alam nyo kasi, pag may ulan, mararamdaman mo yan di ba? Kumukulimlim, di ba? Lumalakas ang hangin, ganyan, di ba? Nararamdaman mo yan in the physical. Sino dito yung nararamdaman mo na, yung when it comes to financial wealth, nararamdaman mo na, ay, paparating na siya.
Amen. MJ? Amen? Di ba? O, Carl. Sabihin mo, Amen. Amen? Kasi kaya Alex! Yan ang gusto ko. Amen. Di ba? Yung nararamdaman mo, grabe, may ginagawa ang Diyos. Amen? Sabihin nga natin lahat, may ginagawa ang Diyos. Amen? Connie, nararamdaman mo ba? Amen? Di ba? Paparating. Amen? At dahil alam mo na yung prosperity with a purpose, maging iyan ay spiritual prosperity, alam mo, paparating. Grabe, gagamitin ako ni Lord. May kakaibang level of anointing ang nararamdaman ko ngayon. Can I hear an amen? Grabe, di ba? God is so good. Amen? I entitled this message as Covenant Prosperity. Ayan. Kapag ka daw tayo, nagkaroon ako ng PowerPoint. Thank you, Lua. Parang kanina, sinend ko lang sa kanya. Meron na, okay? You know what? Ang ating Panginoon ay Diyos ng pakikipagtipan. Siya ay talagang Diyos ng pakikipagtipan ng ating Panginoon, di ba? Bawat pangako ng ating Diyos, ito ay may kalakip, na katuparan, ito ay may kalakip na pag-asa, hallelujah. Bawat pangako ng ating Panginoon, katagumpayan, covenant, pakikipagtipan ng Diyos sa atin, ito ay mayroong kasiguraduhan, 100%. Amen? Kaya nga sa Butuan, nung nagpunta kami doon, isa sa nagbiginigan nila ng emphasis is getting a word from the Lord. If you have a word from the Lord, alam mo, mangyayari. Can I hear an amen? Pag meron kang na-receive na word kay Lord, gawin mo. Kasi 100% sure mangyayari. Pag may pinapagawa sa iyo si Lord, gawin mo nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagdududa, at walang delay. Amen ba? Ang grabe. Bakit? Because you know you believe God. Because you know, I trust the Lord. Whatever He says, it will be done. Amen? Yun yung pakikipag-covenant natin sa ating Panginoon. Alam nyo, kagabi, si Pastora Gina Lynn, naka-receive siya ng kanyang unang sahod. Aba naman. At alam niyo, ang natuwa ako doon, yung sinabi niya na, Mami Reb, gusto ko talagang lakaran yung covenant. Sabi niya ganun. Gusto ko talaga tong lakaran. Sabi ko, praise the Lord, di ba? Iba kasi talaga kapag ka may na-receive kang word kay Lord. Last Sunday, while worshiping God, dito tayo doon, nag-worship tayo sa Panginoon. Habang nag-worship tayo, nung last Sunday, iyak ako ng iyak kasi naka-receive ako ng word kay Lord. Ang na-receive kong word kay Lord is, very clear yung sinabi niya sa akin na huwag mong pababayaan ang church. Grabe talaga. Sabi ko, bakit ko pababayaan ang church? Iyak ako ng iyak, sabi niyang ganon. Support the church. Love the church. Grabe talaga nung, habang, hindi ko alam kung anong kanta yun basta nung nag-worship akong ganon, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, thank you Kasi yung word, kasi sometimes we receive a word from the Bible. That's the usual, nare-receive natin si word, ng word sa Bible. Pero sometimes maririnig mo talaga aalingaw-ngaw sa tenga mo di ba? Yung bang maririnig mo, yes, Lord, di ba? And if you know that if you receive that from the Lord, talagang tago sa puso, yung talagang, I receive. Thank you, Lord, di ba? Amen, Lord. Amen? Sabi natin, Amen, Lord. Ang sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Ang pagpapala daw ng Panginoon, ito daw ay nagbibigay ng, anong sabi dyan? Wealth. Ayaw man natin o hindi, pero ang pagpapala ng Panginoon, kalakip dyan. Pisikal, espiritual, emosyonal, maging pinansyal. Ano yan?
part ng blessing ni Lord yan. Ha? Kaya makikita mo, mararamdaman mo, talagang ang ating Diyos palaging overflow. Sabihin nga natin, overflow. Once again, overflow. Ganyan palagi si Lord magpala. Ha? Ang palagi, nag-create siya ng puno, palaging hitik sa bunga. Nag-create siya ng dagat, hitik sa mga isda at ano pamang yamang dagat. Ganyan si Lord pag nag-create. Kaya nga ang human, gin-create ng Panginoon yan, it multiplies. Laging nagmumultiply. Tingnan nyo ang living thing. Pag living thing, nagmumultiply. Diba? Itanim mo yan dyan. Nakikita nyo ba yung kagubatan? Diba? Hindi yan inaalagaan ng tao. Diba? Pero nagmumultiply. Amen. Sumigaw ang lahat ng buhay. Amen. Pag buhay ka, magmumultiply ka. Amen? Kasama yan sa pagpapala ng Panginoon. Amen? A covenant prosperity. How can we receive this prosperity that has a covenant with the Lord? Paano natin to gagawin? Of course, as we receive, marami na tayo na-receive na word kay Lord. Amen? Can I hear an amen? Ano na tayo? Pang fourth Sunday na natin to. Ang dami na nating na-receive na word from the Lord. Even sa ating mga soaking nights, even sa ating mga daily devotions, even sa prayer natin. Pag naririnig natin si Daddy Bishop, kung nakaka-follow kayo sa ating dawn prayer, nako, palagi si Daddy Bishop nagde-declare sa atin, di ba? Nako, yung ating prosperous life, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Yung simple nga makipag-usap ka kay Daddy Bishop, pagpapalain ka niyan eh. In the name of Jesus Christ, magpapalain ka niyan eh. Amen? God is so good. Amen? And how are we going to really achieve this? Diba? Alam nyo, kapag ibinigay sa atin, mapapa sa atin pag tinanggap mo. Pero pag hindi mo tinanggap, hindi yan mapapasayo. Amen? How to do it? Number one, we need to passionately obey. Passionate obedience. Hallelujah. Prosperity begins with obedience to God's word. Ang sabi ng Deuteronomy 28 verses 1 and 2. Now it shall come to pass. Ang sabi sa word of God, if you diligently obey. Say it with me, diligently. Yan, ganyan daw ang pag-obey kay God, dapat diligent. If you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully, say it with me, carefully. Kita nyo ang instruction ng Panginoon, di ba? Bawat salita may emphasis, di ba? Pagdating sa obey, dapat diligent tayo. Pagdating sa obedience, dapat careful tayo. Tingnan nyo ang sabi dyan, carefully, all. Say it with me, all. Ay, grabe si Lord. Ang utos sa atin dyan, carefully, all. Praise the Lord. Amen. Ang sabi dyan, to observe carefully all His commandments which I command you today. Ibig sabihin ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, pag mag-o-obey ka lahat, susundin mo. Hindi pwedeng mamimili ka lang kung anong gusto mong sundin, di ba? Pwede nga ito, sige, kukunin ko to Lord ito, medyo hindi ko feel yan Lord. Iba na lang, ibigay niyo na lang yan kay Joey na lang yan Lord, kay Joey Sa akin ito Lord, ito sa akin Lord. Okay na to Lord one hard, one easy. Okay na ako dyan. No. Hindi ganun si Lord. Ang gusto ng Panginoon, carefully obey all His commandments. I command you today that the Lord your God will set you high, hallelujah, above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. At pag binasa nyo yan, praise the Lord, grabe ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Sino dito ang gusto mo maranasan? Grabe ang sabi dyan, the blessings will overtake you. Diba? Ang sarap kaya ng gano'n, diba? Yung ang pagpapala, ino-overtaken ka. Hallelujah. Amen? Blessing talaga ng Panginoon yon. Amen? So passionate obedience positions us
under heaven's favor. Amen? So we will not just obey God, what we will passionately obey God. Hallelujah. Amen? Alam niyo, iba kasi nagtatrabaho ka ng passionate ka. Di ba? Yung hanggang alas 5 lang umaabot ka ng alas 6. Aba, may mga ganyan, di ba? Pag inaabot pa ng alas 7, aba, ay passionate di ba? Yung bang nagluluto ka, naalala ko nung kahapon, nagluto sila ng sopas, luto na daw. Pero pagtingin ko, kulang pa. Lalagyan mo, kailangan lagyan natin ng mixed vegetables. Kailangan lagyan pa natin ng evaporated milk, di ba? Dapat lagyan pa natin ng paminta, di ba? Parang kulang pa. Lagyan pa natin ng, nilagyan ko pa yun ng giniling na baka. Di ba? Bakit? Passionate Di ba? Iba pag passionate. At ramdam yun ng Diyos. Ramdam ng Diyos kung ang pagsunod natin sa Kanya ay passionate. Ha? Ramdam ng Diyos na ang pagsunod natin ay hindi napipilitan, hindi obligasyon. Ha? O sumunod lang, basta na lang sumunod. Hindi. Pag passionate tayo, lahat inaayos natin ng walang pagrereklamo. Amen. Praise the Lord. Ano pa? Righteous living. Napaka-importante nito. In Psalm 37:25, I have never seen a righteous forsaken. Ang ating Diyos tinitingnan ng bawat isa. If we are living a righteous life, a righteous life in the eyes of God. Anong pangako ng Panginoon dyan? He will never forsake you. Praise the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam nating lahat ang tama at mali. Alam nating lahat ang mabuti at kasalanan. Alam nating lahat what pleases God. At alam nating lahat ang karumaldumal sa mata ng Diyos. Can I hear an amen? Lahat ng kasalanan ay kasalanan. Walang kasinungalingan, walang white lies, walang blue lies, walang kung anumang color na lies. Lahat ng kasinungalingan ay kasinungalingan. Sa pagnanakaw, magnakaw ng piso, magnakaw ng 1,000,000, pantay-pantayan sa mata ng Diyos. Kasalanan yan. Amen? Lahat ng kasalanan, kasalanan. Lahat ng mali ay mali. Hallelujah. Yan ang standard ng Panginoon. Amen? At may pangako siya. Pangako sa atin ng Panginoon. Lahat ng nabubuhay, righteous living in the eyes of God, He will never forsake us. Praise the Lord. Amen? Righteousness is a covenant alignment. Prosperity flows where holiness dwells. Ang prosperity na nanggagaling sa Panginoon ay dumadaloy sa buhay ng may kabanalan. Hallelujah. Amen. Kaya alam nyo, kapag tayo nagkasaala sa Diyos, dapat balik kagad sa paanan ng Panginoon. Hingi kagad ng tawad sa Diyos. Amen. At pag humingi ka ng tawad sa Diyos, kasabay ang pagtalikod sa kasalanan. Kasi doon natin papakita kay Lord, Lord, truly repentant ako, Lord. Hindi lang sa salita, hindi lang sa bunganga, pero pati sa gawa. Kasabay nun ang pagtalikod sa kasalanan. Amen? At makikita mo ang pagpapala ng Diyos, hindi lang darating at mawawala. Ngunit ito ay mag-flow at mag-o-overflow ng mag-o-overflow. Amen? So CEOs and leaders prospers when integrity governs their decision. Praise the Lord. Amen? Kasi nakikita talaga lahat ng Panginoon kung ano ang nasa isip natin, intention ng puso natin. Alam ng Panginoon yan. Alam ni Lord. Minsan kasi may sinasabi sa atin, may sinasabi tayo, pero yung sinasabi natin, may mga halong kung ano-ano pa man na may ibang intensyon. Tama ba ako? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi mga politiko tayo dito, 'di ba? Pero sometimes meron tayong ganung ugali. Kaya dapat we search our hearts. Always surrender to God. Lord, kung nagkakasala ako sa isip, sa salita, sa gawa, 'di ba? Abay lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa Diyos. Hallelujah. At gaano man kalaki o kaliit o ano pa man ang nagawa nating kasalanan, paglapit natin sa Panginoon,
hallelujah, He will forgive us. And amen? Amen? Praise the Lord. And next, ano pa? So number 1, okay, for us to have a covenant prosperity, we have to passionately obey the Lord. We need to live a righteous living, praise the Lord. And of course, offering generously, ha? Bakit ba palaging may offering? Ay, ganun talaga si Lord. Di ba? Bawat paglapit natin sa Panginoon, dapat meron tayong dalang pag-offer sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Hallelujah. Amen. Generosity multiplies seed into harvest. Prosperity is not hoarding, it is covenant multiplication through giving. Amen. Praise God. Amen. Alam niyo si Pastora Jessica, sabi niya kahapon siguro ng hapon ba yun o tanghali, sabi niya, pag talaga nagka-client kami, magpapakain talaga ako eh. Sabi ko, wala ka pang client, magpapakain ka na. Tapos nung gabi, nagkaroon ng client. Palakpakan natin si Lord. First client, di ba? Sabi niya kaninang umaga, talaga magpapa-bake mac talaga ako. Praise the Lord. Amen. Nakikita kasi ni Lord yung puso eh, di ba? Sino dito yung wala pa sa kamay may pagpapala? Lord talaga, Lord, sa anniversary, Lord. Makikita mo, Lord, ha? Pagpapala talaga, di ba? Wala pa sa kamay ko, Lord, pero Lord, itong pinangako ko, Lord, ibibigay ko to sa'yo, di ba? You do not hoard. Bakit? Because you believe in God. He who promises is faithful. Amen? Wala kasi talaga tayong masasabing akin to, akin yan. Hindi eh. Lahat kasi ng meron tayo ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Amen? Kalakasan mo, di ba? Katalinuhan mo, abilidad mo, lahat ng meron ka ngayon, ha? Na maipagmamalaki mo ay galing sa Diyos. Amen? Praise the Lord. And of course, serving faithfully. Alam niyo, ang pagsaserve natin sa Panginoon, siya ang nakakakita, siya ang nakakaalam. Amen? At meron tayong lahat one day. Sabihin natin one day. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, it will be rewarded. Ang ating Diyos kailanman, hindi yan nagpapatalo pagdating sa bigayan. Amen? Pakita mo, mag-serve ka sa Panginoon, i-repay back niya yan sa'yo in so many ways. Di ba? Makikita mo yung buhay mo, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, pabanal ng pabanal, pa-level up ng pa-level up. Amen? Payaman ng payaman. Amen? Bakit? Inaayos mo kasi ang pagsaserve mo sa Panginoon. Di ba? Ang sabi ng Hebrews 6:10, for God is not an unjust God to forget your work and labor of love which you have shown toward His name, that if you have ministered to the saints and to do minister, ang Diyos daw ay hindi nakakalimot. Lahat daw ng ginawa natin, lahat ng labor of love, say it with me, labor of love. Aba, lahat daw yan. Ay gagantimpalaan, ipipayback tayo ng Panginoon. Grabe ang Panginoon. Di ba? Alam niya kasi lahat yan. Di ba lahat? Alam niyo yung pagigitara niyo dito, yan si tita, paglilinis, lahat yan nakikita ng Panginoon. At grabe si Lord, i-reward yan, ibabalik yan ng Panginoon, higit sa ibinigay natin pagsaserve sa Panginoon. Amen? Serving God in soul winning and ministry guarantees kingdom resources. Hallelujah. Amen? Prosperity flows to those who serve the King. Can I hear an amen? Kasi lahat ng source ay galing sa King. Galing sa Diyos lahat ng resources because He is the source. And if we will serve God, hallelujah, pag nakuha natin yung favor ni Lord, ano yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Kung ano yung meron siya. Ano ba yung meron siya? Lahat. Lahat meron ng Panginoon. At pag na-please natin si Lord, kung ano man ang hinihiling mo, it is a yes and amen for the glory of God. Amen? Ito matindi. Higit pa doon ang bibigay sa iyo ni Lord. Amen? Bakit?
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Sometimes yung pinipray natin sa Panginoon, hindi pa yun ang the best. Sabi ni Lord, anak, meron pang the best dyan. At ibibigay ko yan sa'yo. Amen? Praise the Lord. And of course, prophetic honor. In Ephesians chapter 6 verses 2 and 3, honors brings long life and blessing. Ayan ha? Pag tayo ay nag-o-honor to God, to our leaders, to our parents, ha? It attracts divine favor. Long life ang sabi ng Bible. Amen? Ganun daw magpala ang Diyos sa mga taong nag-o-honor. Prosperity is a covenant honor in action. Praise the Lord. And letter E, exalting God first. Una palagi ang Panginoon. In Proverbs chapter 3 verses 9 to 10, it says, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflow, and your vats will brim over to new wine. Pag pinakita natin sa Panginoon, Lord, I honor you. You are my first. Di ba talaga namang pag naantig talaga ang puso ng Panginoon, nakita ni Lord, grabe, genuine, sold out tong anak ko sa akin 100%. Then prosperity follows as covenant orders. Overflow comes when God is exalted above all. Praise the Lord. CEOs, leaders prospers when they put the sovereign Christ above prophets. Amen? Ibig sabihin nito, walang katapat si Lord sa buhay mo. Amen? Gaano man kalaki ang offer ng mundong ito, hindi kayang tapatan ang love mo, ang pag-honor mo sa ating Panginoon. Amen? And of course, last, reaping by faith. Okay? So, reaping by faith. Okay? So, yan ay acronym ng prosper, okay? Passionate obedience, righteous living, offering generously, serving faithfully, prophetic honor, exalting God first, and of course, letter R, reaping by faith. What is this reaping by faith? Ang sabi ng Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, say it with me, proper time. Yeah, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Si Lord, may mga time of testings. Si Lord, may mga time na ititest yung ating patience. Sometimes, si Lord, may mga times na hahayaan ka lang niya. Di ba? Minsan nagkakamali ka na, sige, hinahayaan ka niya. Di ba? Pero, babalik at babalik dun sa punto ng buhay natin na talagang sa pamamagitan ng ating genuine faith in the Lord, babalik at babalik tayo sa ating Panginoon. Amen? At hindi tayo titigil sa mga gumagawa, sa mga nagsuserve, sa mga nagwo-work, sa mga nagde-devote na mga anak ng Diyos, hindi yan titigil. Kahit anong mangyari, magpapatuloy at magpapatuloy. Amen? Kahit nga walang result. You know, sometimes we serve the Lord, parang walang resulta. Lord, bakit ganon? Bakit parang walang reward? Diba? Ilang taon na akong Christian, ilang taon na ako nagpe-pray, ilang taon na ako nagta-tithes, ilang taon na ako nag-o-offering, ilang taon na ako nag-o-offering, pero parang bakit walang result? Come on! Baka hindi mo alam yung protection na ginawa sa'yo ng Panginoon. Di ba? Baka hindi mo alam kung paano ka pinrotectionan ni Lord. Even in the unseen battle that you have never seen, imagined, or you have never known. Amen? May mga battles si Lord na pinaglaban ka ng Panginoon. Nagtagumpay ka nang hindi ka lumaban. Hallelujah. Amen? Ang daming hamon o laban ng buhay mo na pinagtanggol ka ng Diyos. Minsan hindi natin alam yan, hindi natin na-appreciate, di ba?
Pero sa bawat araw, sa bawat araw ng buhay natin, kung wala ang presensya ng Sovereign Holy Spirit, we really cannot make it. We really cannot survive a day without the power of the Sovereign Holy Spirit in our life. And sometimes we ignore that. You know what? Sometimes, yung palaging blessing ng Panginoon, hindi natin na-appreciate. No? Clean air, di ba? Maayos na relationship with one another. Di ba? Malusog na pangangatawan. May pagkain sa araw-araw. Di ba? Andyan yung mga taong nagmamahal sa'yo. Yung mga taong nananalangin sa'yo. Di ba? Yung mga bagay na parang naging normal na sa atin, hindi na natin na-appreciate. Di ba? You know what? It's part of a prosperous life. It's part of having a prosperous life. A life with a peace that transcends all understanding. Isang buhay na punong-puno ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. It's a prosperous life. Bonus na lang talaga that you have a roof on top of your head. Bonus na lang talaga that you have a food on the table. Bonus na lang talaga na may pera ka sa bulsa mo, may savings ka, may laman ng ATM mo. 'Di ba? Insured ka pa. Sobrang bonus na 'yon, 'di ba? Pero yung sa pang-araw-araw pa lang natin, bawat battle ng hamon ng buhay natin na napagtagumpayan natin, 'yon ay lahat galing sa biyaya ng ating Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, let us not give up. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Praise the Lord. Prosperity is a covenant harvest. Faith secures the reaping season. Ulitin ko yan. Faith secures the reaping season. If we have faith as small as the mustard seed, sabi ng Bible, you can say to that mountain, move, and it shall be moved. Amen? That's the power of faith in our life. Amen? That's why it secures reaping season. Alam nyo, sa panahon, iba-iba talaga ang season. Diba? May tag-araw. Sa Pilipinas, tag-araw, rainy and summer, ganyan. Sa iba, may winter, may kung ano-anong season. Iba-iba ang season ng buhay. Pero sa bawat season ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi niya tayo papabayaan. Amen? We prosper when we sow faithfully and expectantly. Amen? So, as one church, closing this month of prosperity with an honor, ang prayer ko, lahat tayo, makita ng Panginoon, katiwa-tiwala. Magmula sa pinakamaliliit hanggang sa paparating, hallelujah, na malalaki at mas mamalaki at malalaking malalaki pa. Makikita ng Panginoon, si Rem never changes. Amen. Si Joey, si Vanji, si Aleli, di ba? Si Cheska, si Lou, yan, sila Ruth, si Charles, si Alex, si Karina, di ba? Si Bishop, si Apostle Anthony. Time and tested. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord.